Good afternoon guys mga kalapatids. Ang ganda ng panahon. Sana hindi mag-ulan. Kanina kasi ang lakas ng ulan. Tingnan nyo yung agos sa malakas. Oh, ayan yung mga ibon natin, oh. Tamang chill lang. So actually nagpapalabas na ako ngayon ng mga ibon. Pati mga breeder pinapalabas ko na ngayon. So sa ngayon hindi muna lahat kasi medyo naninira kasi sila ng mga halaman natin dito. So kakaunti muna ang pinalabas ko. Ayan, ito ang resulta ng bagyo. Kita niyo yung result ng bagyo. Sayang tong tanglad. Pang ano ko pa naman yan, pang tinula ko. Ito mga binawasan ko na rin tong mga oregano ko kasi medyo sobrang dami na. Pero hindi ko muna pinalabas. Ayun yung dalawa doon, oh. So ito yung malunggay ko, buhay na. So palabas ako ngayon. Yung iba masama na naman ang pakiramdam dahil sa ulan. Ito yung nangyari sa kulungan nila, oh. Grabe talaga lakas ng bagyo. Bumigay na yung ginawa kong plastic cover na, oh. Talagang malakas siya. Yung ulan kasi hindi lang ulan eh po, may kasama talagang hangin na malakas. So ngayon tamang chill lang sila. Tamang tambay lang ang mga YB natin. So, kanina hindi ko alam kung saan pumunta yung isa kong breeder. Ayan, oh, chill lang sila dyan. Chill lang. Kanina hindi ko alam kung saan pumunta yung isa kong breeder. Sayang. Hindi pa umuwi. Umuwi na yung asawa niya eh. Meron pa pala akong hindi napainom ng dudumi nila. Grabe result ng ulan. Tingnan mo yung puti ko, parang nagiging yelo. So nangitlog talaga sila rito. So mamaya gagawin ko to ng paitlogan niya. Kawawa naman. Ay, umuwi. Ay hindi, ibang itim to. Di ba talaga umuwi yung isa? Asawa na ito. Yung asawa niyan. So nasaan kaya yung asawa niyan? Oh, wala. Di ba siya nauwi? Mukhang lumayas ah. Pinalabas ko na kasi ngayon kasi guys, nagpapalabas na ako ng mga breeder natin. Hindi na natin sila kinukulong masyado. So pagka nandito ako sa bahay nakatambay, pagka nakatambay ako dito sa bahay, pinapakawalan ko na talaga sila. Kung gusto nila bumalik sa dati nilang amo, okay lang naman sa akin. Hindi ko na ngayon binabawi. Kasi okay rin para medyo mabawasan din. Okay, so kahapon sa mga nagko-comment pala na gustong magkaroon ng ibon, kung ano po yung pangalan ko sa YouTube, yun din ang pangalan ko sa FB. Wag po ninyo ako masyadong kontakin sa YouTube based sa comment kasi hindi ko naman po masyado naasikaso. Sa totoo lang, nag-upload lang ako pero hindi po ako masyado nakakabasa ng mga comment. Halos wala rin naman masyado nagko-comment dito sa YouTube channel ko. So sa FB nyo po kontakin, tapos basta sagot nyo lang yung palang lalamove, sige po, bibigyan ko po kayo. So kasi medyo sa totoo lang mahirap na rin po magpakain, pero wag nyo po masyadong asahan na magaganda ang ibon ko, ha. Kung mga ngarera kayo, wag po kayo masyadong mag-expect sa mga ibon ko. Meron naman ako magandang klaseng ibon dito. Ito. Ayan. Yan. Yung isang yan, maganda po yan. Ito yung record niya, oh. Ayan ang record niya. Ayan. Ayan, oh, may anak na naman. May sisiw na naman. So, nakatambay doon yung isa ko. Pati po yung nakakulong dyan. Yan. Maganda rin pong klase yan. Hindi ko lang nilalapitan kasi nabubugaw tong iba. So, kung pang alaalaga, pang pang bahay-bahay, or mga tipong magbibitaw ka sa ibang lugar, okay siya, talagang maasahan mo siya, nakauwi siya. Pero kung yung pangarera mo, paunahan makauwi, parang ganun, o talagang ilalaban mo, sasali mo sa mga club na may karera, wag nyo po masyado, wag po mag-i-expect
kasi hindi po talaga pangarera tong akin. Maliban dyan sa grisel na yan, kasi dun ko kinuha ko yan sa isang naglalaro din sa Marikina. So maganda rin pong klase yan. So siguro yan, pag naging breeder ko yan, baka pwede ko pang ilaro sakali. So ayun, ano pa ba, wala ata ako masyadong masabi ngayon kasi medyo busy ako ngayon guys sa trabaho. Dami, pero sayang yung panahon. Ang ganda pa naman ng panahon ngayon. Hinahunting ko kasi ngayon yung itim. Saan kaya nagpunta yun? Mukhang lumayas na. Parang nasira yung nakatira. Ano kaya natira yung ano yan? Diba? Ano yan? Tinambakan nila ng ano yung bahay. So, sana naman hindi umalis yung na itim. Pero tingin ko talaga bumalik yun sa dating niyang amo. So mamaya ko kontakin ko yung pinagkunan ko nun. Diba? So at least ngayon nakakalabas na sila. Hindi na natin masyadong kailangang bantayan. So ang talagang babantayan lang natin ay atakihin sila ng pusa. Okay, so yun lang ang medyo talagang babantayan natin. So sa ngayon medyo ano naman nakakapag-adjust na yung mga bagong YB. Medyo nasasanay na sila dito. So siguro mga ilang araw na lang ronda-ronda na sila. Sa ngayon kasi parang isang beses ko pa lang sila nakitang rumonda. Talagang nangangapa pa sila. Pero hindi rin kasi halos ako makapagparonda gaya nung isa ko palabas-labas yan. So hindi rin kasi ako ganong makapagparonda gawa na nga ng palaging masama ang panahon. Nagtuloy-tuloy na ang bagyo. So tinan mo naman ang naging resulta ko. Nagkasira-sira yung mga kulungan ko. Ayan ako. Tapos ang isa pang mahirap pag may bagyo, ang hirap maglinis. Palagi talagang mahirap maglinis. Tapos nangangamoy rin yung ilalim. So lalo na kapag manok ang alaga mo, talagang mangangamoy ang ilalim. So okay naman. Tapos isa pang pag may bagyo, mayroon talaga magkakasakit diyan. Lalo ako hindi ko maasikaso. Itong mga to. Kasakit yung isa. So ito mayroon din, ayan. So hindi talaga maiwasan. Halos noon pa man hindi na ako tinatantanan ng one eye. Kasi hindi ko talaga maasikaso itong mga alaga ko. So siguro baka dumating din yung time na huminto din ako mag-ibon. So sa ngayon hanggat kaya pa naman, natsyatsaga pa kasi hilig ko talagang pagkakalapate. So masakit din sa akin kung bigla ko na lang itong ititigil. So alam mo yun. So minsan hindi rin maiwasan, namamatay yan. So ito namang saddle ko, nilipat ko na din dyan. Ayan, ito talaga hindi ko talaga kayang parang pa-batch rin kasi baka mamaya bigla tong umalis, biglang mag-overfly. Sayang din sayang yung kulay niya. Sa ngayon ang iniisip ko ngayon kung paano ako maglilinis talaga ng maayos sa kulungan to. Ako mukhang aawayin pa ng bantam. Mga away bantam, ka mga away. Sa ngayon iisipin ko pa ngayon. Ito parang gustong sumibat nito. So medyo nasasanay naman na sila. Maganda lang talaga dito, wag mo silang bubugawin. Yun lang talaga ang pinaka technique kapag nag-ibong ka. Kapag nagbibiwing ka, wag mo silang bubugawin kasi once na nabugaw sila, talagang aalis talaga yung mga yan. Tatakas, mag-overfly talaga yung iba dyan. So ngayon yung maganda talaga mag-viewing kasi ang ganda ng panahon. Mo naman resulta ng bagyo. Lumalim yung kanal, lumalim yung ilog. Tapos ang nangyari, tingnan mo naman, hatak yung dahon dun. Mga basura naglitawan. Yung halaman namin nasira. To sayang to. Pero ang maganda naman yung malunggay namin nabuhay naman. Okay naman yung malunggay. So mga ilang araw na lang pwede nang igulay yung iba rito. So
Yung isang parte ng malunggay namin hindi nabuhay. Ito hanggang ganyan lang siya. So andito pala tong dalawang to. Oh. So ganyan lang, wag natin sila bubugawin kasi kung nabugaw sila, lilipad na sila. So ayun lamang po, napahaba na naman ang ating kwentuhan. Oh. Isang pahaba na naman ang walang kabuluhang kwentuhan. Talagang ang hilig nun sumuksok sa bantam. Ano? Buti na lang hindi mainitin ang ulo ng bantam mo ngayon. So ayun lamang po guys. Maraming salamat po sa mga bago. Please subscribe naman po. Malaking bagay po ito sa akin. Sa mga datihan na, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta kahit na walang kakwenta-kwenta ang aking mga pinagsasabi. So yun lamang po. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.